Confession Room 977. Inutusan kong makipag-emehan sa iba ang partner ko. At laking gulat ko nang gawin niya naman ito. Sino nga ba ang may kasalanan sa aming dalawa, DJ Tala? Itago mo ako sa pangalang May. Nagkakilala kami ng live-in partner kong si JM, hindi niya rin tunay na pangalan, sa isang factory. Isa siyang technician, habang ako naman ay isang machine operator. Gwapo at mabait si JM, DJ. Yun nga lang, madikit siya sa mga babae. Kilala na siyang chick boy sa trabaho namin noon pa man. Pero syempre, wala akong pakialam sa kung anumang maging tingin sa kanya ng iba. Kilala ko kasi ang sarili ko bilang girl version niya. Ang totoo niyan, unang meet-up namin ay sa smoking area ng factory kung saan kami nagtatrabaho. Gaya nga ng sinabi ko, DJ, pareho kami. Parehong mabisyo. Siguro yun na rin ang naging dahilan para mas maging close kaming dalawa at maunawaan namin ang lifestyle ng isa't isa. Kung dati, sa trabaho lang kami nagkikita, dumating na rin sa puntong sabay na kaming umuuwi. Hanggang sa panahong umuuwi na rin siya, pati sa boarding house kung saan ako nakatira. Noong umpisa, wala naman kaming DJ or wala naman kami DJ. Pero madalas, may mangyari. Hindi ko naman ininda na wala kaming label dahil para sa amin dati, good time lang ang lahat. Ako lang palang nag-akala nun. One night, habang nangyayari ang emehan, bigla siyang nagsalita. Sabi niya, hindi niya raw alam kung kailan o kung paano, pero mahal na niya ako. Hesitant talaga ako, DJ, kasi gwapo siya at aware akong maraming nagkakagusto sa kanya. But then, days passed, hindi ko na rin napigilan na umamin. Sobrang saya ng naging relasyon namin, DJ. Mula sa bed spacer na inuupahan ko, lumipat kami sa isang apartment para malaya kaming bumukod at magsama. Okay naman sa simula, pero di naglaon ay naging naive kaming pareho when it comes to finances. Ang pagbubukod namin ay nauwi sa pakikitira namin sa pamilya niya. Pumayag na lang din ako, DJ. Kasi siguro isang factor na rin yung mga sinasabi ng mga kapitbahay niya. Ako pa lang daw kasi ang inuwi at ipinakilala niyang babae. Fast forward, DJ. Sa loob ng 2 taong relasyon namin, doon ko nakita ang pagtrato sa kanya ng kanyang pamilya. Doon ko rin naintindihan kung bakit ko siya nakilala bilang isang lalaking mabisyo at mapaglaro. Pakiramdam niya raw kasi na out of place siya sa sarili niyang family, maging sa gatherings o kahit anumang okasyon. Malaking impact siguro, DJ, na hindi niya nakilala ang tatay niya since birth. Kaya ganun na lang din yung ganap sa tahanan nila. Sobrang naawa ko sa kanya, DJ. At sa kagustuhan kong maibigay lahat sa kanya, minabuti ko noong mag-apply abroad. Partikular sa bansang Taiwan. Ngunit mapaglaro nga talaga ang tadhana. Dahil kung kailan paalis na ako, doon naman namin nalaman
buntis pala ako. Hindi planado ang anak namin, ngunit expected ko na dahil gaya nga ng nabanggit ko sa simula, madalas may mangyari sa amin. Maraming ups and downs ang pagsasama namin, DJ. To cut it short, napalaki namin ng live-in partner ko ang aming anak sa kabila ng mga pinagdaanan namin. Siyempre, ang pamilyang nabuo namin ang naging inspirasyon ko para sumubok muli at sa awa ng Diyos. Narito ako ngayon sa abroad. 3 taon na rin. Sa 3 taong iyon, alam kong malaki ang sakripisyo namin ni JM DJ. Hindi lang sa anak namin, ngunit pati na rin sa madalas naming gawin bilang mag-live-in partner. 10 taon na rin pala kaming magkarelasyon. At mula noon, nilimot na ni JM ang pagiging chick boy. Okay at panatag ang lahat hanggang sa dumating ang pagkakataong ako mismo ang nag-udyok sa kanyang gawin ito kasama ng ibang babae habang wala ako. Inutusan kong makipag-emehan sa iba ang partner ko at ginawa naman niya. Masakit, pero DJ, sino nga ba talaga ang may kasalanan sa aming dalawa? And of course, speaking of sweethearts, marami akong gustong i-shout out there from Quirino Province kung saan po ako nanggaling. Sa mga hindi nakakaalam, si DJ Tala ay taga Quirino. Kaya naman, hello po sa ating friends out there from Fine Look Advertising, Maverick Printing Services, Taag Cafe, of course, VJ Electrical Products and Hardware Materials, and Christina's Gowns and Catering. Confession Room 977. Inutusan kong makipag-emehan sa iba ang partner ko at ginawa naman niya. Masakit, pero sino nga bang may kasalanan sa aming dalawa? Habang nasa abroad ako, DJ, hindi naman nawala ang sweetness naming dalawa. Wala mang physical touch, siniguro naman namin sa isa't isa na natutugunan ang aming pangangailangan bilang magpartner. Araw-araw kaming magka-video call. Sobrang active namin at ginawang normal ang Messenger upang maging platform ng lambingan naming pang mag-asawa. Bukod sa ganyang gawain namin, madalas din kaming magkwentuhan, DJ. Kung ano-anong topic lang hanggang sa ma-share ko sa kanya ang napanood kong movie. Ang plot kasi ng story nun, to keep their relationship, hinayaan at pinanood na lang ng asawang lalaki yung babae habang gumagawa ng hindi maganda kasama ang ibang lalaki. Maliban doon, nakwento ko rin yung nabasa kong article, DJ, tungkol sa katulad naming naka-long distance relationship. Dito naman, yung babae ang nagpabaya sa lalaking gumawa ng kababalaghan. Ganyan ang aming naging conversation ni JM DJ. At alam kong iyan ang nag-udyok sa akin upang testingin siya kung papatulan niya ba yung ganong thought. Alam ko namang mali at lalong mas alam kong masasaktan ako, ngunit nagtuloy-tuloy ang usapan namin tungkol sa ganon. Palalim ng palalim ang usapan hanggang sa ako na mismo ang pumilit sa kanyang sundin ako. Pero DJ, sa loob-loob ko dati, alam kong mahal niya ako at hindi niya yun gagawin. Umasa ako.
Naniwala akong hindi niya yon kaya. Hindi siya gagawa ng kahit anong ikadudurog ng puso ko. Pero akala ko lang pala yon. Never naman akong nakarinig ng reklamo mula sa kanya noon patungkol sa bagay na ganito dahil alam kong kontento na siya sa ginagawa namin sa Messenger. Dito ako naging panatag, DJ. Kaya siguro nagpakampante ako na sa kabila ng pagpilit ko, baka hindi niya yon gagawin. Fast forward, DJ. Dumating na nga ang gabing yon. Nagpunta sila ng mga kaibigan niya sa isang bar. Todo pilit pa rin ako noon habang nagdarasal na sana umatras siya. Ang masakit noon, DJ, updated ako sa lahat ng nangyayari. Matatawag ko bang loyal yung ganitong sitwasyon? Yung mambababae na nga siya, updated pa rin ako. Sabi ko pa nga noon, huwag niyang kalilimutang mag-video para mapanood ko naman. Sa part na ito, DJ, hindi ko na naiintindihan ang sarili ko noon. Pakiramdam ko, wala ako sa tamang pag-iisip. Palalim ng palalim ang inuman at ang gabi. Ganon na rin yung aking takot at pangamba. Mas lalong bumigat ang loob ko nang i-update niya akong mayroon na siyang napiling babaeng iti-take out mula sa bar na iyon, DJ. Hindi ako makahinga. Walang humpay ang paghiling ko na sana umatras pa siya. Maski nga noong nagsa-shower na siya, DJ, updated ako. Sobrang bagal ng mundo. Habang hinihintay kong matapos sila. Lumipas ang gabi, walang videong na-take yung asawa ko. Hindi ako sigurado kung ano-anong mga nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ngunit may isang bagay akong nasisiguro. Iyon ay ang nag-enjoy ang asawa ko. Kinaumagahan, nang matapos ang lahat, muli kaming nag-video call ng partner ko. DJ, nakangiti siya. Ngiting na pagtagumpayan ang 3 taon na niyang inaasam. Noong una, okay pa ako. Pinilit ko. Ipinakita kong masaya ako na mapasaya siya. Ramdam ko kasi kung gaano siya kasabik. Itinago ko ang katotohanang nasasaktan ako. Naramdaman ko namang ayaw niya akong ma-offend, DJ. Dahil kino-comfort niya naman ako sa mga salitang hindi niya raw siya or hindi daw siya nag-init sa babaeng iyon. Ngunit alam ko sa sarili kong ginagawan niya na lang ng paraan upang hindi niya ako masaktan emotionally. Napakarami pa niyang naikwento sa akin tungkol sa gabing iyon, pero parang wala na akong naririnig. Ang tanging naiisip ko na lang noon ay hindi na ako ang natatanging babae o kaisa-isang katawang nakasama niya mula nang maging pamilyado na siya. DJ, hindi kami kasal. Pero pakiramdam ko, naagawan ako. Tinititigan ko siya sa video call. Nakangiti ako, pero nagtatalo ang isip at puso ko. Gusto ko sanang umiyak, sumigaw, magalit, at sisihin siya pero hindi ko magawa. Ako ang punot dulo ng lahat ng nangyayari sa akin ngayon. Sa akin nagmula ang kasalanan. Sinisisi ko ang sarili ko
Bakit ako mismo ang nagtulak sa kanyang gawin ang bagay na alam kong maaaring ikasira ng pamilya namin? Out of nowhere, DJ, habang ka-video call ko siya, tinanong ko, paano kung ako naman ang gumawa niyan? Isa lang ang naging sagot niya, maghiwalay na lang tayo kung gagawin mo rin yon. Doon na pumutok ang nararamdaman ko, DJ. Nandun naman yung thought ng hiwalayan kung may ganong kasalanan, pero bakit hindi niya ito inisip kahit pa inutos ko? Bakit siya pumalag sa patibong ko? Bakit siya naniwalang gusto kong mangyari yon? Bakit nasa akin lahat ng sisi at lungkot ngayon? Sino nga ba sa amin ang totoong may kasalanan, DJ? Ako na tinesting siya? O si JM na sinunod ang utos kong mambabae siya? Confession Room 977. Sino nga ba sa amin ang totoong may kasalanan, DJ? Ako na tinesting siya o siya na sinunod ang utos kong mambabae siya? Sobrang hirap ng pagsisimula namin, DJ. Mula sa sitwasyong nangungupahan at nakikitira sa puder ng magulang niya, sa ngayon, masasabi kong malayo na ang narating namin. May sarili na kaming bahay at sasakyan. Nabibili na rin namin ang lahat ng aming mga kagustuhan at syempre, pakonti-konting luho. Nagbunga ang mga taong tiniis at tinitiis ko rito sa abroad dahil na rin siguro sa matipid ang asawa ko. Alam niya kung saan niya ilalaan ang mga perang ipinapadala ko. Actually, wala naman kaming problema noon, DJ. Kahit na nandito ako dahil napakamaalagain niyang ama sa anak namin. Mapagmahal at masinop sa pera. Sa tagal ko rito, subok ko na siya. Ni hindi siya yung katuwang na palainom. Madalas pa ngang mainggit sa akin ang mga nakakakilala at mga kaibigan namin dahil bukod sa gwapo siya, marunong pa siya sa buhay. Nagsisisi ako ng sobra, DJ. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko para itulak siya ng ganun na lang. Para gawin ang kasalanang yon. Pinatawad ko siya, DJ. Kahit hindi naman ako sigurado kung sino ba talaga sa amin ang may kasalanan. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, lalong-lalo na sa anak namin, wala akong balak makipaghiwalay. Mas lamang sa akin yung mga mabubuting bagay na idinulot ng sakripisyo naming dalawa. Lalong-lalo na para sa kapakanan ng aming anak. Sa ngayon, sinusubukan ko namang i-work out ang lahat para mas maging mabuti akong asawa at ina nang makapag-isip at makapagdesisyon ako ng mas tama sa buhay ng pamilya ko. Hanggang dito na lang muna siguro ang aking masishare, DJ. Sumulat na lang din ako sa programa mo dahil sa sikretong mayroon kami ng asawa ko. Nangangailangan talaga ako ng safe space na mapagkukwentuhan. Sa mga listeners, muli, ako si May at ito ang aking confession.